Ayan, mapagpalang umaga po sa lahat. Muli tayo po ay magbubulay-bulay sa mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng Deuteronomy chapter 28. The blessings of obedience, the consequences of disobedience. Pero bago yan, tingnan muna natin yung previous. May kinalaman to dun sa previous chapter, which is chapter 27. Dito binanggit yung God's laws at yung curses on disobedience, na mapapansin po natin dito na kung saan ay binigay ng Panginoon yung instruction sa pamamagitan ni Moses na kung saan ay bago sila mag-cross doon sa Jordan River. At makikita po natin dito na piniprepare yung mga tao kung paano ba sila mamumuhay ng maayos doon sa land na kung saan ay ibibigay sa kanila ng Panginoon. So, dito sa 27 ay binanggit nga po yung mga curses doon sa katulad dito na kung saan ay sabi ng Lord dito, God's curse on anyone who makes an idol of stone, wood, or metal and secretly worship it, and the Lord hates idolatry. So, the Lord hates idolatry. Diba? Yun yung inaano ng Lord dito kasi nga talagang ang mga tao, nakita natin kung gaano katitigas ang ulo nila. Diba? Una pa lang dun nung umalis si Moses upang makipagkita sa Panginoon. So, gumawa na agad sila ng golden calf upang sambahin. So, yun yung ina-avoid talaga ng Lord dito. And dito, sa itong Book of Deuteronomy ay pagpapaalala to, o ito ay to remind them, no? And also us, to remind us dun sa pangyayari noong mga panahong iyon. And the Book of Deuteronomy ay ito ay parang summarize ito ng mula sa Leviticus, Exodus, Leviticus, and Numbers. Ito ay inuulit lamang ito ni Moses kasi ito ay pagpapaalalang muli sa kanila. Ano ba yung kabutihan ng Panginoon sa kanila? At tinuturuan ng mga Israelita kung paano sila makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Dito po, binanggit dito yung pag-curse. Sabi nga dito, anyone who dishonor his father or mother, diba? And they answer, Amen. So, mababasa po natin ito dito sa previous chapter ng Deuteronomy 27. And pagdating po dito sa 28, mababasa naman natin dito yung blessing ng obedience. So, ano ba yung mga blessing na to? Sabi sa verse 1, if you obey the Lord your God and faithfully keep all His commands that I am giving you today, He will make you greater than any other nation on earth. Obey the Lord your God and all these blessings will be yours. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na samahan niyo po kami, O God, sa pagbubulay-bulay na yung mga salita. Ikaw po ang mapapurihan and give us wisdom and knowledge, at ganun din sa mga kapakinig at makikinig pa ng mga salita. Amen and amen. So, dito po, ayan, inumpisahan, di ba? So, if, ibig sabihin, mayroon condition ng Lord sa lahat ng mga blessing. So, every blessing may condition ang Lord. Dito, binanggit din dito, magsimula dito sa verse 3, diba? Makita natin dito, the Lord will bless your towns and your fields, the Lord will bless you with many children and abundant crops, many cattle and sheep, bless your grain, crops, food, diba? Everything. Sabi dito sa verse 6, the Lord will bless everything you do, diba? Even the enemies, na kung saan ay pananagumpayan sila ng Panginoon doon sa nila doon sa mga tunggali sa kanilang kaaway. Sabi niya rin sa 9, if you obey the Lord your God and do everything He commands, He will make you His own people as He has promised. Then all the peoples on the earth will see that the Lord has chosen you to be His own people, and they will be afraid of you. The Lord will give you many children, many cattle, and abundant crops in the land that He promised your ancestors to give you. He will send rain and season from His
rich storehouse in the sky and bless all your work, so that you will lend to many nations, but you will not have to borrow from any. Purihin ng Panginoon, di ba? Na andito yung kumandang Lord, andito yung condition, andito yung instruction ng Lord kung paano kanya pananagganain dun sa iyong sa pamagitan ng iyong pagsunod. 'Di ba? Sabi nga rito, hindi ka na mangungutang pa. Ikaw na magpapautang, 'di ba? And this is very naman din sa atin sa panahon na ito, na maging inspirasyon natin ito sa buhay natin bilang isang mananampalataya, na napakahalaga ng obedience, napakahalaga ng pagsunod. Hindi tayo after doon sa sometimes kasi meron tayong mga ilan na mas after sila doon sa blessing bago yung pagsunod. So kaya lang susundin ito. So yung nakakalungkot na pangyayari, di ba? May mga ganitong ilang mga mananampalataya na sinusunod lang mga bagay na ito just because of the blessing. Kumbaga, gagawin ko to kasi nag-i-expect siya ng blessing. Yung kapalit agad, di ba? And that is very na hindi kalugod-lugod yun sa Panginoon. So dito pinapakita sa atin, tinuturuan tayo, hindi lamang ang mga Israelita, kundi ito rin ay pagpapaalala sa atin ng Panginoon, pagtuturo sa atin ng Panginoon kung paano tayo mamuhay while we here on earth, at nandito tayo sa ating wilderness, nandito tayo sa world, nandito tayo pakikibaka natin kung paano tayo pamumuhay natin bago tayo makarating sa ating promised land, bago tayo makarating sa eternal life. Yun yung piniprepare tayo ng Lord doon. And itong aral na natutunan natin dito sa mga Israelita ay isang mahalagang aral para sa ating mga nabubuhay ngayon. 'Di ba, sinulat nga ito para sa ating mga nabubuhay ngayon upang matuto tayo at maging aral ito para sa atin. At hindi lang yun, sabi rito, the Lord your God will make you leader among the nation and not follower. You will always prosper and never fail, and obey faithfully all His commands that I am giving you today. But you must never disobey them in any way or worship and serve other gods. So mapapansin po natin dito yung blessing, prosper, kung paano tayo prosper ng Lord, kung paano sila i-prosper ng Lord that time, 'di ba? Na ito yung ibinibigay na pangako ng Lord sa mga tao, sa mga Israelita. But pansinin po natin na dito sa ating generation ngayon, may ilang mga nagpi-preach or nagtuturo na kung saan ginagamit itong salita na ito o itong blessing na to. For what? For prosperity gospel. Na kung saan ay kung pagpapalain ka ng Panginoon, sabi nga, 'di ba? Na ang Lord naman ang magbibigay sa atin ng ability to produce wealth. But hindi po ito dapat gamitin na para ipang lamang dun sa mga tao, panghikayat na kapag ikaw ay umano dito o umanib or makiano ka sa amin, ay magkakaroon ka ng magiging masagana ka. These verses, those promises, hindi ito para dito sa modern times na kung saan ay ginagamit nga ito doon sa mga prosperity o prosperity gospel na tinatawag. And ito ay so yun po na kung saan yung reward of following Jesus is fellowship with God. And eventually, that is heaven. Pero we aren't guaranteed earthly prosperity. So yun po yung tatandaan natin dun. And makita natin dito sa verse 14, but you must never disobey them in any way or worship and serve other gods. So yun yung condition ng Lord. And the consequences of disobedience, sabi ng Lord dito sa pamamagitan ni Moses, but if you disobey the Lord your God and do not faithfully keep all His commands and laws that I am giving you today, all these evil things will happen to you. Yun yung ng Lord sa kanila.
And the Lord will curse your towns and your fields, curse your grains, food, and yung mga crops, everything. Sabi rito sa verse 19, the Lord will curse everything you do. Na kung saan, balikan natin yung sabi rin dito sa verse 6, the Lord will bless everything you do. And dito naman, the Lord will curse everything you do. If you do, sabi sa 20, if you do evil and reject the Lord, He will bring on you disaster, confusion, and trouble in everything you do until you are quickly and completely destroyed. Diba? Yun yung talaga ng Lord, panuntunan niya about dun sa pag-disobey mo. So, napakalaking yung consequences dun sa pag-disobey sa Lord. So, yun yung binibigay ng laws, diba? Na kung ano yung paano mo ba siya sundin, paano mo ba siya i-apply sa iyong buhay. And the Israelites, nakita natin kung paano nangyari ito sa mga Israelita, di po ba, na itong mga pangyayaring ito ay naganap na sa kanila. And kaya nga sabi ng Lord doon sa pamamagitan din ni Paul sa Colossians chapter 2 verse 16 to 17, kaya't huwag na kayong magpasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anyo na lamang ng mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. So, ang lahat ng ito ay natapos na ng Panginoon, napagtagumpayan niya na lahat. So, ano na lang po yung gagawin natin ay sumunod pa rin tayo. Maging aral din ito sa atin na ang pagsunod sa Panginoon ay napakahalaga po ng pagsunod sa Panginoon. At whatever yung ating desisyon na mali ay magkakaroon to ng consequences. Sabi nga sa Luke chapter 11 verse 28, He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." So, obedience is very very important to us as our faith as a Christian, na kung saan ito ay magiging natin batayan, 'di ba? Sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, yung victory over dun sa obedience natin, na kung saan ay mapagtatagumpayan natin whatever happen, whatever circumstances we had, 'di ba? Meron tayong katagumpayan because our God is a victorious God. So, whatever yung naging, sinabi ng Panginoon dito, ng mga curses and blessing, that is, makita natin yung balance ng pagkabigkas ng Panginoon dito. So, may balance. So, sa atin, bilang isang mananampalataya, at bilang isang naghahatid din ng mensahe para sa mga tao, importante din na masasabi natin o babanggitin natin din yung consequences ng mga disobedience. So, hindi lamang puro blessing, napaka-importante din po na ipahayag natin ano nga ba yung dapat o ano nga ba yung mangyayari sa mga taong nag-disobey. Di po ba? So, nakita natin dito yung balancing of teaching ng Panginoon o yung instruction ng Lord. Napaka-balance po. So, may blessing and merong cursing. So, yun ang importante po. Hindi po yung meron pong mga ilan tayo na witness po ng yung abang lingkod to, na merong mga nagpapahayag na kung saan ay ayaw nilang ma-discuss about dun sa consequences ng disobedience, ayaw nilang makasakit daw sila ng tao, ayaw nilang mag-preach ng ikasasakit ng tao kasi baka daw isipin ng mga tao na pinatatamaan sila. So, hindi natin dapat i-compromise ang Word of God. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon, dapat po nating sabihin yon sa kanila. Di po ba? Na sabi nga po dun sa Ezekiel 33, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, di ba? Na kung saan kapag sinabi natin sa isang tao na siya ay mamamatay at itinuloy pa rin niya yung kanyang ginagawa, ay hindi na natin accountability yon. Pero kung yung taong yon, alam natin na siya ay mamamatay, pero hindi natin siya sinabihan na mamamatay siya doon, so pananagutan natin yun. So, yun yung napaka-importante para sa atin, na
i-balance, no? Kung paanong ang Panginoon ay binanggit dito yung mangyayari sa iyo, and that is your choice. Anyway, 'di ba? Sa buhay natin ngayon. Kaya nga doon sa mga susunod na chapter, mababanggit doon yung pamimiliin sila ni Moses to live or to die. 'Di ba? Ano ba yung pipiliin mo? Yung mabuhay ka o yung mamatay ka, ma-perish ka? 'Di ba? So, yun yung ano kasi sa nung panahon na yon ay ganun katindi yung binibigay sa kanilang instruction dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita. Pero nawa ito ay magsilbing aral sa atin ngayon sa mga panahon na to, lalo na yung binanggit ng Panginoon dito, yung una pa lang, 'di ba? Sinasabi niya dito. So, God's curse on anyone who makes an idol of stone, wood, or metal and secretly worship it. The Lord hates idolatry. Ito yung ng sa panahon natin ngayon, there are a lot of people who worship other gods, metal, wood, 'di ba? Yung sino-worship nila. Pero minsan hindi natin napapansin, hindi lamang sa mga images nakatuon yung pagsamba sa mga idol. At ito po ay pagsamba sa mga bagay na pinagtutuunan po ng ating ng mas mahabang panahon, pinagtutuunan ng buhay natin. Kumbaga doon tayo nabubuhay sa mga bagay na 'yon, sa mga pangyayaring 'yon. So pwedeng time, pwedeng family, pwedeng people surround us, pwedeng career, pwedeng yung yung lifestyle mo. So hindi mo alam, nakakapag worship ka din doon sa ibang Diyos or sa Diyos-Diyosan. Akala lang ng iba, ang ina-avoid lang ng nito is limited lang doon sa mga images na metal and wood. No. For us a Christian, kailangan po natin na kailangan yung mga bagay na gagawin natin is natin doon, naka-align ba to sa salita ng Panginoon. Kaya nga si Paul laging may paalala, di ba? May paalala si Paul doon na do not conform to the pattern of this world. Renew your mind, di ba? Na meron tayong transformation na hindi natin kailangang doon sa trending. So, ang trending, hindi lahat ng makikisaw-saw tayo doon sa trending. Yung bang trending na to ay nakakalugod pa ba to sa Panginoon? And also, yung minsan ginagamit ng mga tao yung majority win, diba? Hindi yun dapat i-apply sa atin bilang isang Kristiyano. Lalo na sa ating pananampalataya, na dito ako kasi marami dito. Dito ako kasi masaya dito. Dito ako kasi dito na ako nabuhay. Dito na rin ako mamamatay. Kapatid, talagang mamamatay ka dyan. Yes, totoo yan. Bakit? Yun yung sinabi ng Lord dito. Diba? Sabi niya dito, if you do evil and reject the Lord, He will bring you on disaster, confusion, and trouble, and everything you do until you are quickly and completely destroyed. Liwanag po na sinasabi ng Bible. Yung consequences nun, whatever yung ating decision, whatever yung ating mga ginagawa, may consequences yan. Whether good or bad, may consequences yan. Kaya, patuloy po tayong magpasakop sa Panginoon. Gawin nating sentro ng ating buhay ang Panginoon. Gawin nating maging victorious tayo dun sa mga pinagdadaanan natin through our Lord. Diba? Hindi naman natin kayang gawin yun. Hindi naman natin kayang makapanagumpay. Doon lang tayo lang mag-isa. But our faith, yun yung foundation natin. Through faith, makakapanagumpay tayo. And all these things na tinura ng Panginoon sa bansang Israel o sa mga Israelita, hindi ito isinulat tayo lamang para lang sa kanila.
But for us, the principle of this scripture, the principle of this Old Testament, apply to us. Nowadays, a new generation. Kaya, pag po sabihin ng ilan na hindi na natin kailangan ng Old Testament, kailangan po natin ito. Yung aral dito, yung principle dito na binibigay nito, napakahalaga para sa atin ngayon. And pansinin niyo po ninyo, yung nangyayari dito sa panahon na ito, nangyayari po ngayon. Totoo lang. Iba nga lang ng circumstansya, pero lahat po ng ginagawa nila, lahat po ng mga pag-disobey dito, lahat ng mga katigasan ng ulo ng mga tao dito, lahat po ng mga ginagawa dito ng mga Israelita o bayang pinili ng Diyos, nangyayari po ngayon. Watch out and be dependent on God alone. Worship the Lord, the only God who created heaven and earth. Wala nang iba. Diba? Sabi nga, love your God with all your heart, soul, and mind. So, yun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon sa bawat takbuhin natin sa buhay na ito. Endure the pain, expect the blessing. And God bless us all. Maraming po salamat, O Diyos, sa iyong kapurihan, sa iyong kadakilaan, sa pagbibigay mong muli ng pagpapaalala mo sa amin, ng mensahe mo, na ito ay kailangan po namin sa buhay namin ngayon. Because this world is full of misery, full of temptation, full of sins. Pero makakapanagumpay kami because you are our victorious God. Bless God, bless everyone, Lord. Bless all who hear the message of yours. And thank you for everything that you have given us, Lord. In Jesus' name.